Sen, marami nagre-request itong balikan natin yung hinihingi ng paliwanag ng Supreme Court, kataas-taasang hukuman sa Kamara de Representante, Nelson. Ito'y tinalakay natin noong nakaraang Biyernes. Diba? Sa halos lahat ng mga social media ay nag-viral po ito eh. At pinick up na napakaraming mga influencers, Nelson. Kasi bagong-bago, umuusok pa, kalalabas lang ng Supreme Court. Isang minuto pa lang ata nung binabanggit natin, ano ha? Hindi pa natutuyo ang tinta. Oo. Hindi paliwanag ang hinihingi ng Korte Suprema. Pero dyan pala siya na, opo. Humihingi siya ng impormasyon. Sapagkat merong dalawang nakabinbin na petition sa kanila. At sabi, para tulungan nyo kami, ma-resolve ito, ibigay niyo sa amin ang mga sumusunod. Opo. 10 items yun. Di ba? Mga detalye. Diniscuss natin ito, pero dahil sa marami po yung nagtatanong, ni-require po ng Korte Suprema ang House of Representatives at saka yung Senado na ibigay ang 10 impormasyon na kanilang inihingi. Opo. Isa-isahin natin, Sen. Hindi, wala na tayong panahon eh. Pero ang masasabi ko lang, yung mga salient points na lang na gusto niyo palutangin, Sen. ang masasabi ko lang, dito pa lamang sa kauna-unahang hinihingi ng Korte Suprema, magkakaalaman na ito eh. Yung una kasi, yung letter A, the status of the first 3 complaints filed by the private citizens. Okay. Bakit importante ito para sa akin? Kahit ito na lang. Dito na tayo magtapos. Alalahanin po ninyo na 3 impeachment complaints po ang naunang i-file ng magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-4. Yes po. So yung unang 3, December 2, nung i-file, yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19, Opo. 2024. Yes. Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House of Representatives. Tinatanong ngayon dito sa Korte Suprema, sabi niya, under oath, Okay. Opo. ano ang estado ng unang 3? Mahihirapan silang, Oo nga. mahihirapan sila rito. Ano, kung estado, Sen, ano bang dapat na sabihin? Estado ng isang impeachment complaint, kung active or non-active or ano po? Hindi, bahala File. sila. Estado ang pinag-uusapan. Kailangan sumagot sila under oath. Ayun nga, parang ang hirap nga akong sabihin. Sapagkat tinulugan nila ito eh. Hindi naman lang pwede sabihin, under oath. To the Supreme Court, sabi niya halimbawa, Your Honors, with all due respect, tinulugan po namin yung 3 impeachment complaint. Hindi po pwede. Oo, yari tayo doon. Kasi paano mong palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung pang-4 ang dinala ron eh, February 5. December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano bang estado ng unang impeachment complaints na ipinail? Opo. Paano mo sasagutin? Paano nila sasagutin? Sumagot ang kasi sapagkat ito nakadirekta sa 2 kapulungan. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado eh. Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifest that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 eh. Wala nang kinalaman ng dito eh. Puro sa House. Status of the first 3 complaints, walang kinalamanan ng Senado rito. Wala po kami. Tama yung sagot ng Senado eh. Wala po kaming nalalaman kasi hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Ayun nga. At wala rin naibigay. Ito, paano mo sasabihin? Ano ang status ng 3 complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito, Yung naunang 3 yung tinutukoy niya, Sen, bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po. Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only 1 impeachment proceedings per year. Ngayon, sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings na hindi mo ginalaw dahil tinulugan mo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yun. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings, hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung 4th,
sa inaakala mo, napapayagan. Yun ang Ayun. Kaya pinili mo ng February 5. Oo. Dito magkakaala. Dito pa lang sa letter A, ang hirap na magkakaala. sagutin, ano? May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, Opo. nandun na ako sa Senate by, Oo. di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong 3? Oo, hindi ko muna sasabihin yun, secret. Nako. Di ba? Oo. Gusto mo? Oh, nako. Mahirap. Ayaw nyo sabihin kung ano yung estado, ako magsasabi kung ano yung estado. Ah. Di ba? O, yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Oo nga Hawak ko naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Oo nga po, no? Oo nga. Oo. Oo. Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. Oh. At ang mabigat dyan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath ito. Ano yan, kapag ka hindi niyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Makukontempt ka. Oh, contempt yan, may kulong Oo. yan. Senator Judge ako, di ba? Kung matutuloy. Oho. Kung matutuloy. Opo. Hindi, pero teka lang, Sen. Eh, Meron... di ba kanina, Opo. papakit ako rito, yung isang mga rami reporter dito, Opo. yung puro impeachment. Sabi ko, teka muna, anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Nako. Oh. Alam niyo, Sen, in fairness, marami na po ngayon ang nagma-mind conditioning sa Kamara, sa Senado, na para bagang may timetable na nasa, di ba? August 4. May August 4. Hindi niya matutuloy ng July 28, 29, marami kami hearing eh. August 4. Malamang August 4 yan. Magkakaalaman kami at sisimula na ng Senado ang impeachment proceedings. Proceedings na po ang binabanggit sa Anong araw? August 4 daw po. Ang ina-expect nila na masisimulan ang impeachment proceedings. Eh sabi ng mga Amerikano, what the hell are you talking about? Ayun lang. Sabi nga nung AI, it's a strong word. Preposterous. Preposterous. Di ba? It's a May strong word. Amerikano nagsabi, what the hell are you talking about? Oho. Doon tayo magsimula, yung salitang yun. Ayun, oho. Hindi mo po pwede naman basta na lang gumawa ka ng August 4. Teka Oo. muna. Paano napunta ron? Oho. Kasi yun na po, Sen, ang halos, sa social media, sa balita, na para bagang ang binibigyan ng daan ay matutuloy talaga. At lalo pa may survey ngayon, Sen, ano? Aha. May lumabas na survey na marami daw pong Pilipino ang nagsasabing gusto nilang marinig ang paliwanag ni BP Inday Sara sa impeachment complaint. Sabi ng survey. Yes po. Meron mo palang naniniwala sa survey, Jen? Ako number 32 ako sa survey. Oh. Ha? Oho. Hindi Gumagan. ba pinag-usapan na natin, kayo pong mga survey companies, Mm-mm. you will do well in doing surveys on Philippine products. Oho. Yung ginawa ko ng example ito. Ito talagang magagawa nila ito. And I think they have competence to do it. Oh, tama Magsimula tayo sa bagong isda. naman. Bago. Merong bagong munamon na pinoproduce sa Pangasinan. Pangasinan yan. Okay. Opo. Sarap niyan. May bagong balayan. Sa Batangas. Batangas. Opo. Merong bagong napada sa La Union. Ayan, ako. O kalamansi mag-survey ng- kayong lahat kung sino yung mas gustong kainin ng Pilipino dito sa tatlong bagoong anong klase ng na bagoong? ginagawa. Yan na lang kayo. Pero para pakialaman pa ninyo kung ano yung naisip ng tao, political Opo. matters, wala na pong naniniwala sa inyo. Oho. Number 32 po ako. Ipinamukha po ninyo sa mga botante natin na hindi ako lalagpas sa 22. Oho. Ito yung bracket ko eh. From 32 hanggang 22 lang ako. Opo. Hindi po ba ganun ang ginawa nyo? Mawalang galang na po sa inyo. Kayo pong mga dakilang gumagawa ng survey, wala na pong naniniwala sa inyo. Opo. At kapag ka po ipinilit ninyo, baka magkita tayo sa Blue Ribbon Committee. Huwag po ninyong ipipilit ang isang bagay na hindi na pinaniniwalaan ng tao. Aha. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Nako, mabigat nga yan, Sen. Ano? Pero teka lang, Sen. Tsaka Exhibit A. Opo, kayo ang unang ebidensya. Buhay na saksi. Hindi, kasi merong isang senador. Sen? Pinaiinit mo na naman ako. Hindi. Ito factual. Ito lalamig na ulo nito. lalamig Initin nito. mo na. Opo. Ito yung gawain nitong dalawang ito eh. Ito, Sen. Patapos na tayo. Ito, lalamig ulo Lalamig nito. dito. Ito na. Sige, Meron po Lalamig. Lalamig, Meron Lalamig. kasing, yes Sige. po. Palamigin mo na. Meron kasing isang bagong kongresistang bagong halal. Ayan. Dating senadora, dating DOJ secretary. Aha. Ang sabi niya, sobra naman yung kataas-taas ang hukuman na yan.
Overreach saan niya? Grabe makapag-utos. With all due respect. Bakit pinakialaman? Bakit pa niya pinakikilaman yung mga bagay na yan? Oo, yan ang Abogado impeachment. po ito, ha? Oo. Dating DOJ Secretary. Dapat yan sa Senado lang. At ngayon, naging, parang akala niya yata sapagkat siya naging kongresista ngayon, pwede na niyang questionin ang kataas-taasang hukuman, Sen. Lumambig ba ulo niyo, Sen? Oh. Lumamig ang ulo mo. Kasi natuwa ako. Yun po, di ba? Pero Akala nyo mauuto nyo. Hindi po, ang akin po, ang punto ko dito, Sen, para sa isang senadora, dating DOJ Secretary, dapat po niyang sabi Abogado. ko hindi ako pangkaraniwang mamamayan lang, hindi ako maglalakas loob para sabihin ko yan Patawarin nyo na siya. hukuman. Patawarin nyo na. Oo. Alam nyo, ang pagpapatawad, alam nyo naman, nasa Biblia yan. Aha. Mas lalo kayong magiging dakila Oho. kapag kayo nagpatawad. Hindi. Lalong-lalo na sa mga nadidimla ng isip. Di ba? Magpatawaran tayo. Siya yung nagkaroon ng overreach. Pinagagana ko po kasi yung ngipin sa ngipin. Anyway.